Mababasa sa bahaging ito ang isang dulaang panradyo na orihinal na isinulat ng isang batikang manunulat na si Fanny Garcia. Nagtrabaho siya dati sa isang radio station at nagsulat ng script na panradyo. Isinulat niya ang dulaang panradyo na ito noong panahong isinusulong sa radyo ang mga katutubong kulturang Pilipino. Ginamit dito ang alamat ni Lumawig bilang isang halimbawa ng dulaang panradyo na maaaring gawin ng klase. Si Lumawig ang kinikilalang pinakamakapangyarihan at naninirahan siya sa langit. May panahong bumaba siya sa langit at nanirahan sa bundok, isang nayon ng Igorot at nakapag-asawa ng isang dalagang taga-bundok. Alamin sa dulaang panradyo ang mga nagawang pagbabago ni Lumawig sa bundok na bayan ng kanyang napangasawa. Sa gabing ito, inihahandog ng Lahad Lipi ang alamat ni Lumawig. Ang matandang kwentong ito ay mula sa lalawigang Bulubundukin o Mountain Province na sa Hilagang Luzon. Ayon sa alamat, ang bathala ng kalangitan na si Kabunian ay may 3 anak na pawang lalaki. Si Lumawig ang pangalawang anak. Mababait at masisipag ang magkakapatid, kaya masaya at matiwasay ang kanilang pamumuhay. Subalit kalaunan, kung ilang araw nang napupuna kung malungkot at walang imig ang ating kapatid na sino. At wala na siyang ginawa kundi manunghan sa daigdig ng mga Tagalupa. Pati tuloy ang kanyang gawain sa bukid ay napapabayaan na niya. May sularinin marahil si Lumawig. Ang mabuti, pag-uwi natin ay kausapin natin si Amang Lamungan. Tiyak na magtutulungan ni Ama si Lumawig. Ipinatawag niyo daw po ako, Amang Kabunian. Gayon nga Lumawig, sinabi sa akin ng iyong mga kapatid na ito raw mga huling araw. Tila ikaw ay may ligalig. Di umano, madalas ang pagmamasid mo sa daigdig ng mga Tagalupa. Kay maging ang iyong gawain sa bukid ay iyong napapabayaan. Totoo ba yun, Lumawig? Totoo po, Ama. Bakit, Lumawig? Nais ko pong mag-asawa ng isang Tagalupa, Ama. Nais ko pong doon na rin sa lupa manirahan. Papayagan ba niyo ako, Ama? Kung doon ka liligaya, Lumawig, kung gayon, bumaba ka sa lupa, makabubuti ring dalhin mo ang lahat ng iyong ari-arian upang may ipamamana ka sa iyong magiging anak, hayo na anak. Salamat po, Amang Kabunihan. Maraming salamat po. sa pahintulot at pagpapala ng kanyang bathalang amang si Kabunian, si Lumawig ay bumaba sa lupa sa pamamagitan ng bundok Kalawitan. Mula sa bundok na yon ay kung saan-saan naglakbay si Lumawig. Marami siyang narating na lugar, ngunit wala kahit isa na nakaakit sa kanya upang doon na manirahan. Hanggang makarating si Lumawig sa bundok, nagustuhan niya ang lugar. Habang nagpapahinga siya sa tabi ng bundok, ay nakita niya sa di kalayo ang bukid ang dalawang babae, magkapatid na namimitas ng sitaw. Kapwa sila maganda, at sino man sa kanila ay hahangarin ko maging kabiyak ng dibdib. Alam ko na, ang mabuti daanin ko sila sa pagsubok. Pasisikatin ko ng gusto ang araw at titingnan ko kung sino sa kanila ang lalo't higit na masipag. Fugan, hindi mo ba napapansin biglang tumindi ang sikat ng araw, parang dinadarang ng apoy ang aking balat? Oo nga, ngunit hindi naman ganyan kanina. Akala ko nga'y uulan dahil makulimlim ang langit. Talagang kahit ang panahon ay mapagbiro. Ang init-init talaga, Fugan. Hindi na ako makakatagal pa. Sisilong muna ako. Nagdidilim sa init ng araw ang aking paningin.
Sige, doon ka muna sa ilalim ng puno. Pupunuin ko lang ng sitaw itong aking buslo. At tayo uuwi na. Lalapitan ko iyong naiwan. Siya ang ibig kong mapangasawa. Magandang araw sa iyo. Magandang binibini. Ha? Sino ka? Ako si Lumawig. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko'y Fukan. Bigyan mo ako ng isang sitaw. Heto. Ngunit, anong gagawin mo sa iisa lamang? Kung gusto mo, bibigyan pa kita. Tama na. Ito. Masdan mo ang gagawin ko. Ihahampas ko ang isang sitaw na ito sa iyong buslo. Napuno ng sitaw ang buslo ko. Paano nangyari iyon? Hindi yata ako makapaniwala. Hindi mo dapat ipagkakaiyon, Fukan. At mula din ngayon, ikay ay tatawagin ng sa pangalang Kayapon. Wala kang karapatang palitan ang pangalan ko. May karapatan ako. Dahil ikaw ang aking magiging kabiyak ng dibdib. Ako? Sino ang iyong ama, Kayapon? Si Batanga. Umuwi na kayong magkapatid. Ipagbigay alam mo sa iyong amang si Batanga ang aking hangaring ikaw ay aking makaisang dibdib. Akong tutol na makaisang dibdib mo. Aking bunsong anak na si Fukan, tinanong ko siya at inamin niya na kahit kanina lamang kayo nagkita, nadamanan niya na mahal kanya. Ama! Totoo naman ang sinabi ko, hindi ba, Fukan? Kaya naman Lumawig, nakita mong nakababa ang aming hagdan sa pagdating mo. Tanda na ikaw ay tinatanggap namin hindi lamang sa aming bahay kundi sa aming kalooban. Isa pa, tunay na gumaan din ang aking loob sa iyo ng pag-akyat mo, humingi ka ng tubig sa amin. Yan ay isang tanda ng magandang asal. Ngayon pa man ay tinuring mo ako bilang ama. At ikaw naman ay tinuring ko na rin isang anak. Pong salamat, Amang Batanga. Hayaan ninyong gantihan ko ang inyong kabutiang loob. Samahan ninyo ako sa inyong kulungan ng baboy at manok. Bakit Lumawig? Man din ninyo, Amang Batanga. Ko ang inyong mga alaga, Amang Batanga. Ngunit kapapakain ko lamang sa kanila, Lumawig. Baboy muna ang uunahin ko. Napuno na ng baboy ang kulungan ko, ang dami-dami. Ha 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 ha. Hindi lamang yan, Amang Batanga. Pakakainin naman ngayon ang mga manok. Napuno rin ng mga manok ang kulungan ko. Talagang kahanga-hanga, Lumawig. Ikaw nga maging asawa ni Fukan, wala nang iba pa. Pinag-isang dibdib nga sina Lumawig at Fukan, at mula noon, si Fukan ay tinawag na at kilala sa pangalang Kayapon. Agad naging maunlad ang pamumuhay ng mag-asawa dahil sa angking kapangyarihan ni Lumawig at dahil din sa kasipagan ni Kayapon. Gayunman, kinaiinisan si Lumawig ng kanyang bayaw na si Panoy. Kuripot ka, Lumawig. Bakit mo naman nasabi yun? Dahil marami kang baboy, wala ka man lang pinatay kahit isa. Huwag kang mainip, Panoy. Sa loob lamang ng ilang araw, magdarasa ako ng isang kanyaw. Ang kanyaw ko ang magiging waran ng iba pang kanyaw na idinaraos dito at sa ibang lugar. Tinupad naman ni Lumawig ang kanyang pangako. Inanyayahan niya ang mga kapook malayo man at malapit upang saksihan ang kanyang kanyaw. Nagdatingan namang lahat ang mga inanyayahan, ngunit sa malaking pagtataka nila,
Wala kahit isang baboy ang kakatayin. At walang kahit isang butil ng bigas tang isasain. Binibiro kaya tayo ni Lumawig. Kaunting katahimikan lamang mga kasama. Sinabi kong sa araw na ito ay magdaraos tayo ng isang kanyaw. Kaya tayo ay magkakaroon ng isang kanyaw. Huwag kayong mabahala. Ngunit nasaan ang pagkain? Tayo ba ay magtitinginan na lamang? Malayo pa ang aming pinagmulan at kami nagugutom na. Ha ha ha. Huwag kayong mag-alala. Kumuha kayo ng 5 malaking palayok at isa lang ninyo kahit walang laman. 5 palayok daw iyong malalaki. Heto, 5 palayok. Ito, Lumawig. Isasalang namin kahit walang laman. Kahit walang laman. Napuno ng kanin ang mga palayok. Hindi lang iyan mga kasama. Tignan ninyo ako. Harap ako sa bundok kalautian. At hiling ako. Bumaba dito, kinatatayuan ko ang isang kawan ng baboy. Hindi kayo, kundi mga baboy ang tinawag ko. Magbalik kayo sa pinagmulan ninyo. Bumaba dito ang isang kawan ng baboy. Ngayon, bawat isa sa inyo ay maghuli ng isa. Lumawig, lahat sila'y nakahuli ng baboy. Ngunit ako, kahit buntot ng baboy, ay wala akong nagawa. Bakit sa akin lamang nairap ang mga baboy, Lumawig? Sapagkat pinarusahan kita, Panoy. Sadyang pinailag ko sa iyo ang mga baboy. Dahil mula nang magtaling puso kami ng iyong kapatid na si Kayapon, wala ka nang ibang ginawa kundi ang pag-isipan ako ng masama. Ngunit dahil naawa ko sa iyo ngayon, papayagan kitang manghuli ng isang baboy. Makasama, atayin na natin ng mga baboy. Iluto natin ang iba at ang matira ay paghati-hatihan ninyo at iwi sa bahay. Inuulit ko, hating-hati, ayokong kahit isa ay tatanggap ng labis o kaya'y kulang, pantay-pantay tayong lahat dito. Pagkatapos ng kanyaw ding yon, ay tinuruan ni Lumawig ang kalalakihan ng tungkol sa pakikidigma. Ipinagsama sila ni Lumawig sa bundok Itchakig at dooy nakadigma nila ang liping sandanga. Kay tibay sa laban ng mga sandanga. Habang nagtatagal ay lalo silang tumatabag at tumatapang, marami nang namamatay sa amin. Kailangan umurong kami, kundi malalagas kaming lahat. Huwag kayong sumunod kay Lumawig. Mga kasama, narito na tayo. Kaya lumaban na tayo hanggang mamatay. Hindi natin si Panos, mga kasama. Paano pa tayong makakakurong sa ganitong kalagayan? Pagod na tayo. Kaya mamamatay na kung mamamatay. Sa kauhaw na tayo, pawis ko man ngayon ay higit na matamis pa sa alak. Tuyong-tuyo ng aking dilat lalamunan. Kailangan ninyo ng tubig ngayon din. Ay bibigyan ko kayo ng tubig. Tignan ninyo, sisibatin ko ang batong iyod. Ha? Isang bukal mula sa bato? Tubig mga kasama, tubig! Ang sarap ng tubig. Ang lamig-lamig. Huli kitang paparusahan ngayon, Panoy. Isa kang kaaway. Kaya! Huwag Lumawig. Huwag. Sinuot ni Lumawig ang ulo ni Panoy sa butas ng bato! Ngunit tignan mo, hindi pa rin mapigil ang daloy ng tubig. Pinarusahan ni Lumawig si Pano. Mula ngayon, lagi ka nating susundin si Lumawig. Mabuhay si Lumawig! Mabuhay!
Bukod sa pakikidigma, marami pang itinuro si Lumawig sa mga tagalupa. Tinuruan niya sila sa pangingisda, pangangaso, pagpapanday, pagbiyak ng bato, paggawa ng linang, pagpapatubig sa bukid, paggawa ng buslo, at paghahabi. Itinatag din ni Lumawig ang ato o isang lugar pulungan upang dooy matalakay ng mga tao ang kanilang mga pangunahing suliranin sa buhay. Higit sa lahat, tinuruan din sila ni Lumawig ng mga wastong asal at kilos upang sila'y mabuhay ng mapayapa at nagtutulungan. Ipinagbawal din ni Lumawig ang pagnanakaw, paninirang kapwa, pakikiapid, labis na pagkain at pag-inom, ang katamaran at ang pagyayabang. Sa bandang huli, naisip ni Lumawig na sapat na ang lahat, kaya babalik na siya sa kanyang pinagmulan, ang kalangitan. Huwag mo kaming iwan ng mga anak mo, Lumawig. Mahal ka namin at sino ang titingin sa amin kapag nawala ka? Huwag kang mabahala, Kayapon. Sa pag-alis ko, makakatagpo ka ng bagong asawa. Isang balo siya ang titingin sa iyo at sa ating dalawang anak. Ayoko, Lumawig. Kung hindi rin lamang ikaw ang makakasama ko, ay ayoko na lamang mag-isa ang mag-aruga sa ating mga anak. Huwag ka nang umiyak, Kayapon. Ipabahala mo sa akin ang lahat. Ako ang higit na kababatid kung ano ang makakabuti sa iyo at aking dalawang anak. At tandaan mo ito, Kayapon, sa inyong ang magandang kapalaran hanggang ikaw ay hindi dumadalo o sumayaw sa isang kanyaw. Pangako mo sa akin, Kayapon, na hindi mo ako susuwayin. Nangangako ako, Lumawig. Hindi ako dadalo o sasayaw sa isang kanyaw. Nagpunta si Lumawig sa bundok Kalawitan at dooy gumawa siya ng isang malaking kabaong. Pagkatapos ay nagbalik siya sa kanyang asawa at mga anak. At sila ay pinahiga niya sa loob ng kabaong. At pagkatapos ay mahigpit niyang tinakpan ang kabaong. Kabaong? May tandang at aso sa ibabaw. Sino kaya ang nasa loob ng kabaong? Mga kasama, hatakin natin sa pangpang ang mga kabaong. Halika kayo! Ayaw mo buksan. Matibay ang pagkakasara. O naman ang susubok. Oops. Hindi ko rin kaya. Oh, iyong iba naman ang sumubok. Wala, hindi pa rin natin mabuksan. Nagtutulong-tulong na tayong lahat ay wala pa rin nangyari. Subukan mong buksan hubang napakaigpit ng takip. Tignan ko nga. Hindi ko rin kaya. Teka, susubukin ko ulit. Oops. Huwag mong piliting buksan ang kabaong. Kusang mabubuksan ang kabaong. Magsalita ang patay! Bumanang patay! Bumanang patay! Pinadala ako ni Lumawig upang iyong maging kabiyak na dibdib. Sinabi niya sa akin na ikaw ang nakatakdang mangangalaga sa akin at sa aking dalawang anak. Ngunit ikaw ay isang balo at balo rin ako. Paano tayo magkakabiyak ng dibdib? Alam mo't alam ko na ang mga balo ay hindi maaaring pagtaliin ng puso. Batid ko iyon. Ngunit sinabi ni Lumawig na maaari tayong mag-isang dibdib. Sinabi rin niya na mula ngayon, ang kapwang balo ay maaaring nang maging mag-asawa. Kung gayon, ang sinabi ni Lumawig, iyon ay tama. Siya ay isang bathala at siya rin ang higit na nakakaalam kung paano ang ika-bubuti sa atin. Kung gayon, itatakda ko ang ating pag-iisang dibdib sa lalong madaling panahon. Nga si Kayapon at ang balo. Subalit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan sapagkat alis na ako, Kayapon. Kanina pa marahil nagsimula ang kanyaw. Huwag kang mag-alala, babalik din ako agad. Bayaan mo na ako sumama sa iyo. Kahit tagal lang hindi ako nakadalo sa kanyaw.
Ngunit pinagbabawalan ka ni Lumawig na dumalot magsayaw sa kanyang kayapon. Wala namang marahil masamang mangyari sa akin, kahit ngayon lang sana. Hindi maaari, Kayapon. Ikaw rin ang iniisip ko. Hindi ba't ako'y naging mabuting may bahay mo? Ano't sa isang kahiligan ko'y pipiguin mo pa ako? Sige, ikaw ang bahala. Sana, huwag tayong isumpa ni Lumawig sa pagsuway mong ito, Kayapon. Ito ang buhay, pagkain, inumin, pagsasaya, at pagsasayaw. Pagsasayaw ako, magsasayaw ako hanggang ako'y mapagod at magsasawa. Kayapon, sinuway mo ako? Si Lumawig. Parusahan kita, Kayapon. Huwag, Lumawig, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Dinulaan ni Lumawig si Kayapon! Papalayanas si Kayapon! Kayapon, pinarusahan tayo ni Lumawig. Patawad, Lumawig. Patawad, patawad.